Isang mapagpalang araw mga kalingap mga kababayan, at ayan, nandito tayong muli sa Barangay Dangkalan at meron nilapit sa atin na isang pamilya, at ito ay hinihingi din ng konting tulong. Kaya mga kalingap mga kababayan, tara samahan niyo kami at alamin natin ang kwento sa likod ng nilapit na to sa atin. Let's go. So, dito tayo, mga kalingap, mga kababayan. Hello po, ate. Hello po, sir. Anong pangalan ni ate? Alma Makandog po. Alma Makandog. Ayan. Ano ate yung mic dito sa damit? Ipit may ipit yan. Pintuhan tayo. Apo. So, ang pangalan ni ate ay Alma. Alma Makandog po. Ilan taon po si ate? 30 po. 30 years old. Apo. May anak. Dalawa po. Asawa nasan? Maynila po. Sa Maynila. Anong ginagawa ni Mr. sa Maynila? Katrabaho po. Anong trabaho niyo sa Maynila? Sa pansitan po. Ginagawa siyang pansit? Apo, pabrika po ng pansit. Gumagawa ng pansit. Akala ko si Mr. ang ginagawa pansit. Joke lang natin, no? Matagal na si Mr. sa Maynila? Apo, matagal na po. Ano siya, pag umuwi sa inyo, every month, every 2 months, ano ba? Hindi po. Sa isang taon po, isang beses. Oh! Once a year, pag umuwi. So, anong buwan siya pag umuwi? December. December. Apo. Napapaputok lang. I mean, nagpapasko lang dito. Okay. Bagong taon po siya umuwi. Bumabalik doon sa Maynila or dito mismo? Bagong taon po dito po siya. Tapos, pag January po, pagkatas po ng bagong taon po, pabalik naman. Okay. So, yun nga, sumasabay sa, kumbaga, Pasko at bagong taon. So, ilan po ang anak? Dalawa po. Ano sila? Babae, lalaki? Parehas po, lalaki. Parehas lalaki. So, mga ilang taon na po sa mga anak ninyo? Yung bunso ko po, 8 years old. Panganay, 9 po. Aba, medyo, medyo magkadikit pero lang po matagal na yung bunso na hindi nasusundan. Oh. Kasi po parang yung panganay ko po wala pa isang taon, buntis na po ako. Buntis ka na kaagad. So ngayon, ang iyong bunso ay 9 or 8 years old na. Okay. So tama lang. Kumbaga diet. Ano tawag nun? Family planning, kumbaga. So, kumusta naman ate ang inyong pamumuhay dito? Opo, pag meron extra po, nakipag-bakbakan po. Anong klaseng bakbakan ate? Minsan labandera, minsan nag-aalaga ng bata. Minsan nagsusudsud po ng huli ng hipon. Ano yung sudsud ate? Yung lambat po, sir, yung ginaganon po, yung panghuli po ng hipon, alimasan, sa dagat po. Sa gilid ng dagat? Apo. Oh. Tapos minsan nagtitinda ng isda. Okay. Tapos minsan, pag wala naman po, nangangahoy po dun sa dyan po sa bukid, dyan po sa yung kahoy na yun, inaano mo naman? Ang gatong po sa panggatong na ninyo. Okay. So, ibig sabihin, ang iyong trabaho ay talagang, kumbaga, matindi. Apo. Kasi, labandera, ano pa yun, yung nag-ano ng sa dagat. Apo. Aba, ganun kahirap ang sitwasyon. So si Mister, ano man yung, kumbaga, pagpapadala sa inyo, kumusta naman? Po, okay naman po, pero siyempre po, kailangan po magtrabaho po kasi wala. Buti pasalamat ate dahil dalawa pa lang ang anak ninyo. Opo, kasi po, sinabi ko po sa asawa ko na, tama na po yan kasi mahirap po kasi. Tapos, siyempre yung hanap buhay. Ganun po. Oo, kasi dito sa atin sa probinsya, yung hanap buhay ang pinaka talagang mahirap. Opo. So, ang inyong dalawang anak na to ay nag-aral na? Opo. Anong mga grade sila? Parehas po, grade 3 po. Parehas grade 3, bakit nagkasabay pa sila? Bumalik po yung panganay ko kasi hindi po siya masyado nag-aaral po ng mabuti. Kasi dati po parang tulala siya. Parang naano po siya sa amin po mag-asawa. Bakit?
Kasi po, dati po parati kami nag-aaway ng asawa ko. Oo. Tapos parang napipan po. Kaya ngayon po, sabi ko, medyo malalaki naman po sila. Sabi ko, tulungan na lang tayo, mga anak ko. Kailangan ni mama maghanap buhay para hindi tayo magutom. So, parang lumalabas dito ate, na ang pagsasama ninyong mag-asawa ay parang hindi okay. Tama ba? Opo, dati po. Pero ngayon po, syempre ayaw ko na po ma-stress kasi kawawa naman po yung mga anak ko. And then, ikaw din. Opo. Tama yun. So, yung maganda yan ate, na kumbaga libangin mo rin ninyo sarili mo. Opo. Yun, mga ganun ang hanap buhay dito sa probinsya na kaya mo naman. Ano? Opo. So, yun nga ay nailapit ka rin sa amin. Opo. Ako ay isang anong tawag nito? Ako ay isang scouter ng Donsol. Nasa Team Kalingap ako. So, bilang nag-charity ate, tumutulong kahit pa paano. Sa palagay mo ate, sa sitwasyon ninyo sa ngayon, ano ang pwede kong itulong or pwede namin itulong sa inyo? Sa akin po, kahit bigas lang po, basta makaraos po sa araw-araw. So, ibig sabihin, yung sa bigas ninyo ay kinakapos pa rin tayo. Opo. Sa anong dahilan ate? At siyempre, dadalawa lang kamo ang inyong anak, no? Opo, Halos sir. 3 lang kayo. Sa anong dahilan at kinakapos pa rin tayo? Kasi po, sir, yung padala po sa akin ni Mister sa isang linggo po, 1,600, 1,700. Ganun po. Tapos, syempre po, magbabayad po ng kuryente. Minsan, yung baon ng mga bata, kulang pa po. Tapos, yung pambili ng ulam, bigas, panggastos po sa araw-araw. Hindi po yung kinakasya po sa amin, sir. Grabe, no? So, ganun ang nahirapan na dinaranas ninyo dito. So, yun nga, no? Buti naman itong bahay ninyo ate ay sarili niyo. Opo, sarili po namin yung bahay. Yung lote, Hindi po, nakikitira lang po. kumbaga ano to, nasa gobyerno or meron talagang as in nagmamayari? May nagmamayari po. Okay. So, medyo okay pa naman yung inyong bahay ate, no? Opo. Kahapon po, po ako dyan, nagkarpentero po ako kahapon. Kumpleto. Opo. So, nung nakaraang week ay dinaanan tayo ng bagyo, buti hindi nasira ang inyong bahay. Hindi po kasi yun po, nayos ko lang po ng linagyan ko po ng trapal, Oh. tinalian po. Nagpatulong na din po ako sa bata po para po makakit po sa bubong. So, ikaw ang naggawa or nagkumpuni? Yun po. Grabe naman. So, may mga kapatid ka dito ate? Meron po. Mga kapatid ng mister mo meron din dito? Wala po. Wala. So, mister mo taga saan talaga? Samar po. Hindi taga rito. Hindi po. Siya ay Bisaya pala, no? Opo. So, saan kayo nagkakilala ni mister? Sa Manila. Dati kang nag-ano rin sa Maynila. Opo. Ano, namasukan ka doon? Opo. Ang trabaho ko po sa sa kantin po. Tapos siya po doon po sa isang kumpanya po ng Caloocan Gas po sa tangke po, sa oxygen. Siya po, yung customer po namin siya. Kaya ako naman po yung tagahugas po doon sa kantin. Nagsiserve din po ako ng pagkain. So, doon kayo nagkakilala. Opo. At doon na nag-umpisa. Okay. So, medyo pala ang sitwasyon ninyo dito, no? Opo. So, ito, inyo pa rin to. Opo. Ay, ano yata ito? Para, Kusina po, kusina. yung lutuan po eh. Okay. So, medyo maliit lang mga kalingap, mga kaibigan ng kanilang, yan yung kanilang kusina, no? Yan, pang gatong ay kahoy. Trapal, ang kanilang dingding. Ito ang sitwasyon nila, mga kalingap, mga kaibigan. Medyo maliit lang na po. So, yun nga, maliban sa bigas atin na nabanggit mo, ano pa yung sa palagay mo pwede namin na maitulong sa iyo? Kasi siyempre kailangan ko rin malaman, no? Kasi baka mamaya meron kang
inisip na may pwede akong maitulong sa iyo ng malaki or higit doon sa bigas, pwede natin malaman para sa iyo ano pa yung pwede namin na itulong maliban sa bigas. Ang hinilingan ko po ng sana pwede po sana makasali din po ako sa 4-piece. Makasali sa 4-piece. So, Opo. bakit hindi kayo nakasali ng 4-piece? Di ba ano yung sa local government natin? Opo. So hindi ba kayo nag-apply? Nag-apply naman po ako. Hindi pa naman po na tatawag ko yung pangalan ko. Kailan pa kayo nag-apply ng 4-piece? Matagal na po. Grabe naman So ibig sabihin parang sinasabi na pinipili pa rin. Samantala ang inyong sitwasyon dito ay karapat dapat kayong matulungan o maalalayan ng 4-piece. Opo. Grabe naman. So asan yung anak mo ate? Silang dalawa? Hindi po. Yung isa po, nandun po sa lola niya po. Okay. Nandyan. Kuya, halika dito, kuya. Anong pangalan ni Kuya? Anong pangalan? Kuya. Anong pangalan mo? Pangalan? RG. O, ilang taon si RG? Ilang taon na ikaw? Ilang taon ikaw? 8. 8 years old. Ito yung iyong, ano to, panganay? Apa. Panganay. Apa. Hello Kuya, anong pangalan ni Kuya? Alvin. Alvin. Ilang taon? 9 years. 9 years old. Oh, so nag-aaral ikaw? Nag-aaral? Isang kare. Ayan, nag-aaral ikaw. Okay, anong grade? Grade 3. Grade 3. So ikaw nag-aaral ka rin. Anong grade? Grade 3 rin. So mag-aaral mabuti para matulungan si mama ninyo. Okay? Grabe mga kalingap mga kaibigan. Bilang mag-iina. Ibig sabihin ate, sa every year na umuwi ang mister mo dito, nung kayo ba ay nanirahan dito noon, kasi di ba sabi mo nagkakilala naman kayo sa Manila. So saan nag-umpisa na nabuo ang pamilya? Dati po, nandun po kami sa Manila. Po kami doon, nag-boarding house po. Pero wala pa naman po ako ng anak. Yun po, nung nabuntis na po ako, nagkikitira lang po kami kila mama. Doon po. Mama mo? Opo, yung mama. Saan naman yung mama mo? Nandun po sa tabing dagat po yung bahay nila. Dito na, sa Bicol. Opo, taga-rito po sila. Okay. So, ibig sabihin, nabuo ang pamilya sa Maynila and then, nung nabuntis ikaw, lumipat or bumalik kayo ng Bicol. Kasama si mister. Opo. So, nag-stay siya dito? Hindi po. Hindi rin. Po ako. So, ibig sabihin, magmula nung umuwi ka ng Maynila, umuwi ka ng Bicol, ay si mister sumama pero hindi nag-stay. Opo. Mga ilang araw siya dito pag nag-stay sa loob ng every time na umuwi siya? 2 weeks lang po siya dito. Halos 2 weeks lang. Opo. Oh, grabe naman. So, kailan pa kayong umuwi dito nung ikay nabuntis? 3 months po ata yung anak ko po. Yung sa iyong panganay? Opo, dito po sa panganay. Okay. So, ibig sabihin, medyo may pagkaano talaga ang pagsasama ninyong mag-asawa, no? At least, siyempre, sa mga bata, namimiss nila yung kanilang tatay, no? Opo. Pero may ano naman kayo, ang ibig sabihin, may komunikasyon naman kayo lagi. So, yun nga po mga kalingap, mga kababayan, no? Tingnan natin muli ang sitwasyon ng nila bahay. Medyo ano pa naman, okay, kasi na lang, medyo nakikita na ang langit sa loob. No? So, unang-una po natin na titingnan ang sitwasyon nila. No? Siyempre, kailangan natin makita ang loob ng bahay nila, kung ano ba talaga ang sitwasyon, para at least makita po ninyo mga kalingap, mga kababayan, ano ba talaga ang pinaka-status ng kanilang bahay, no? So, ayun, trapal na nga pala ang pinakaano doon sa ibabaw, no? So, ito ang kanilang bahay. Para makita niyo. So, balikan natin si ate. Ano ulit ang pangalan ni ate? Alma po. Alma, 30 years old. Si mister, anong pangalan? Binji po. Binji. So, siguro mapapanood ito ni mister, no? Kasi tayo ay nasa YouTube at Facebook, no? Opo. Sigurado ako na mapapanood ito ni mister. Ngayon, nandito ka, ano yung
panawagan or pwede mong masabi kay Mr.? Sa asawa ko po, sana po. Gusto ko po sana na makasama po yung asawa ko kasi para po may katulong naman po ako dito sa anak ko. Kasi po minsan nahirapan din po. Kasi ang hirap po kasi nung sitwasyon ko po na ganito po na syempre yung time na gusto mo na may kasama ka sa loob ng bahay na lalaki. Wala naman po ako kasi wala naman po yung asawa ko dito. Mahirap po. So, sa isang mag-asawa kasi ate, no? Kailangan talaga yung magkaagapay. Lalo na medyo may mga kaliitan pa ang inyong mga anak mo. So, tama yan ate. Ang panawagan mo sa iyong mister na gusto mo, dasal mo na makasama siya. Para at least, araw at gabi, napapag-usapan ninyo ang sitwasyon, lalong-lalo na sa kahirapan. So, ganun lang. Laging din mag-iingat ate, lalong-lalo sa trabaho mo, no? Kasi yun nga. So yung sinasabi mo na pagsusud-sud sa dagat, ano yung mga nahuhuli mo dyan? Ano po, hipon, alimasag, isda. So every time ate na anong tawag niya, nagsusud-sud ka or nagdadagat ka, Apo. siyempre may nahuhuli ka naman, ano? Apo. Ano ba, nakakapagbenta ka rin ba sa mga nahuli mo? Okay. So, okay yan. Basta, yun nga, wag masyado doon sa medyo malalim na dagat kasi mahirap na. Buti itong mga anak mo, pag nag-ano ka sa trabaho mo, hindi naman sila sumasama. Hindi naman po kasi iniiwan ko po sa mama ko po. Okay. So, pasalamat din ikaw kasi nga yung mama mo ay nandito rin pala at nagiging kaagapay mo rin sa iyong mga anak, ano? Apo. So yun nga ay medyo naiiyak mga kalingap, mga kababayan, itong si Ate Alma, no? Siguro sa kahirapan na dinadanas nila kaya nare-relate mo siguro or naalala niya ang sitwasyon nila. Yun ang ulitin ko ay isa rin ito sa nailapit sa atin dito sa Tangkalan. So ate, ayan, dagdag pansaing ninyo, ha? Apo. Thank you, sir. So wag ka nang umiyak ate. Ang importante sa ngayon ay nailabas mo yung medyo nagpapabigat sa iyong damdamin, sa iyong dibdib, sa kahirapan ninyo. Sabi ko nga ay huwag po kayong mag-alala sa lahat ng mga na-scout ko dito sa Dunsol. Huwag po kayong mag-alala every time na mayroon na padala ang mga sponsor dito, no? Or may nag-sponsor dito sa Dunsol. Huwag po kayong mag-alala at kayo ay madadatnan ng ating pabigas, no? At ulitin ko ate, yung bigas po na yan ay galing sa ating butihing sponsor na si Ma'am Bertos Woman. Ayan mga kalingap, mga kaibigan, ng isang nanay na may 2 anak na naglalabas ng kumbaga mabigat sa kanyang damdamin, lalong-lalo na ang kanyang mister ay malayo sa kanilang piling, no? Sa mister po ni Ate Alma, no? Sana po makuha mo po na kahit 1 year na dito mag-stay sa Bicol para at least makasama mo ang iyong family. So Ate Alma, total magdi-December na naman, no? Ngayon ay November, so next month ay December. Tama-tama, papauwi na naman si Mister. Siguro pag-usapan ninyong maigi ang sitwasyon, no? Yun lang ang pinaka-importante. Pag-usapan, may paliwanag mo yung sitwasyon mo, lalong-lalo na't naglalakihan na itong inyong 2 anak. Salamat na lang kasi nga ay hindi ganon dumami ang inyong anak, ano? Opo, sir. Dahil kung maramihan ay nako, mas mabigat ang magiging sitwasyon ninyo. So, ganun lang Ate Alma. Huwag po kayo mag-alala pag babalik ka namin kayo, no? Maraming salamat po, sir. Yan, welcome Salamat po. po na nag-sponsor. Ate, wag mo na po akong tawagin, sir. Tawagin mo na lang ako sa tawag na tatay, no? Yan. Maraming salamat po. Welcome. So yun ang mga kalingap, mga kababayan, isa sa inilapit na naman sa atin na nabigyan natin ng konting tulong, ano? At ayun nga, maraming salamat po Ma'am Bertos Woman sa iyong pabigas po dito sa Dunsol. At ayun, naiikot na natin at yun nga, isa na naman sa ating
beneficiaryong bago ang ating natulungan na kahit paano, no? Kaya maraming salamat sa mga nagiging kaagapay po natin dito. Ma'am Berto Suman, Ate Irene DB, Ate Dirolan, Miss Kisnel Channel, Ate Lauren Biraket, and Ma'am Erma Galo Mix Vlog. At salamat po sa Team Kuroda, no? Maraming salamat po sa inyong suporta. At siyempre, maraming salamat po kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, and Ate Igna. Yan. Sa mga dito po sa premiere ko, no? Maraming salamat and God bless po sa lahat. Bye-bye. Ingat po tayo parati.